Hello, magandang gabi po sa ating lahat. Nandito na naman po ako ay nagbabalik sa pagdadala ng mensahe ng Panginoon. Reading the Word of God chapter by chapter. Hindi natin tagalan ang pagsisimula. Last time, nagbasa tayo sa John chapter 10 na kung saan po ay pinaliwanag ni Jesus doon na siya ang pastol, ang mabuting pastol na nag-iingat ng kanyang mga tupa. At nandoon na sinabi niya na ang kaaway doon sa John chapter 10 verse 10 na ang kaaway ay dumating para magnakaw, magwasak at gumawa ng di maganda sa mga tao. Ngunit si Jesus or si God, ang Panginoon, si Jesus ay nandito, pumunta sa libutan upang magbigay ng buhay na masagana. Ano yan sa English? Satan came to deceive, destroy, but it came to... Basahin natin ha sa English. Paano kaya to? Lang ha. Tiningnan ko po talaga kasi hindi ko siya memorize masyado, pero familiar ko yung message niya na si Satan came to steal or to kill, steal and destroy, but Jesus came to give a life, an abundant life, to give a life that is more abundantly. Na pumunta si Jesus para bigyan tayo ng masaganang buhay. So yan po ang maganda doon. Gi-review ko lang po 'yon. Gi-review ko lang po ito mula sa last na binasa natin sa John chapter 10, at yung highlight doon na verse ay yung sa John chapter 10 verse 10, that Satan came to kill, steal, and destroy, but Jesus came to give us a life which is an abundant life. Isang masaganang buhay ang binigay ni Jesus nung pumunta siya dito. Si Satan pumunta para magwasak, magnakaw at pumatay. Si Jesus naman ay pumunta para magbigay ng masaganang buhay sa atin. At doon din po sa chapter na yan, sa chapter 10, tinuligsa na naman siya ng mga Hudiyo at mga Fariseo dahil nagagalit na naman sila dahil sa sinasabi ni Jesus na siya ang mabuting tupa, pastol sa mga tupa. At tinatanong nila sa Jesus, sabi nila, sabihin mo nga sa amin, hinahang or nahang kami hindi mo kami sinasabihan kung sino ka ba talaga, ikaw ba si Kristo? Tapos sinagot sila ni Jesus na hindi kayo naniniwala sa akin, sabi niya. Ibig sabihin ba na kahit sabihin pa ni Jesus ang katotohanan, hindi rin sila maniniwala kay Jesus. So yung chapter na yan ay napakaganda, gumanda ang storya ng buhay ni Jesus sa Book of John, sa aklat ni Juan, no? Tapos sa chapter na yan, mas maraming mga taong lumalapit sa kanya at sinasabi nila na siya talaga ang Misayas or si Kristo na pinangangaral ni Juan nung hindi pa dumating si Jesus. So, ngayon po ay babasahin na naman po natin ang Old Testament kasi alternately nga, andito na tayo sa 1 Kings chapter 10 kasi last time 1 Kings chapter 9. At yung nabasa natin sa chapter 9 ng 1 Kings, nandoon na nung matapos na ang templo na pinagawa ni Solomon para kay God, ay siyempre, ginamit nila kaagad. Anong ginawa nila? Siyempre, nagpuri sila sa Diyos, nananalangin, at nagbigay ng maraming offering, maraming mga handog. At nakasulat po doon sa chapter 9 na
hindi mabilang na mga baka ang ini-offer nila para sa Panginoon. So napakadaming mga handog ang ibinigay nila para sa Panginoon. Ngayon naman, sa ating panahon ngayon, hindi naman nag-required si God na magtumba tayo ng baka, mag-ihaw tayo, or mag-ihaw sa Bisaya kasi ihaw katay sa Tagalog. Hindi naman tayo nire-require ni God na magkatay ng kahit anong hayop para ihandog natin. Ang gusto lang ni God sa panahon natin ngayon, ihandog natin ang ating sarili. Ibig sabihin, yung tayo ang maglilingkod sa Kanya. Yun ang magandang handog. Yan ang the best handog na maibibigay natin kay God, na maglingkod tayo sa Kanya. Sumunod tayo sa Kanya. Yun po ang pinakamagandang handog na hinahangad ni God mula sa atin na mga nilikha niya. At ngayon naman, basahin natin ang 1 Kings chapter 10. Hindi na natin tagalan kasi minsan nagpe-preach ako Glory to God. Nabalitaan ng reyna ng Seba ang katanyagan ni Solomon. Ay, tandaan natin na 1 Kings chapter 10 na tayo. Nabalitaan ng reyna ng Seba ang katanyagan ni Solomon. Yung Seba na yan, lugar yan. Kaya't nagsadya siya upang subukin ito sa pamamagitan ng mahirap na katanungan. Dumating siya sa Jerusalem na may kasamang maraming alalay at may dalang maraming kayamanan. Sumayaman pala ito si reyna ng Seba. Mga kamilyo na may kargang iba't ibang uri ng pabango. Wow! Napakaraming ginto at batong hiyas. Ang galing, no? Ang ganda sa unang panahon, no? Ang dami pang mga ganyan. At saka yung lugar talaga nila, mayaman talaga. At nang makaharap na siya ni Solomon, sinabi niya ang kanyang pakay. Sinagot naman ni Solomon ang lahat ng kanyang tanong at wala ni isa mang hindi nito na ipaliwanag. Kasi matalino nga po si Haring Solomon Bakit siya matalino? Binigyan nga siya ni God ng wisdom. Kakaibang wisdom, hindi yung nakuha lang dahil sa pag-aaral. Yung wisdom na nandoon kay Solomon, gift yun mula sa Panginoon, na hindi niya pinag-aralan. Nandoon na sa kanyang puso't isipan yun. Binigay na ni God yun sa kanyang puso't isipan. Praise God, glory to God. Humanga ang reyna sa karunungan ni Solomon at sa palasyong ipinagawa nito. O nakita ng reyna ang palasyong ang ganda talaga siguro. Dahil 13 years niya na natapos ang palasyo niya, tapos yung temple ni God 7 years natapos, diba? Isipin natin kung gaano katagal, so napakaganda siguro yan. Matagal sila nakatapos mag-build ng mga ganyang building noon kasi hindi pa man high-tech noon, di katulad ngayon na high-tech na, ang dami ng mga makinarya na ginagamit. Sa verse 5 pala, napansin niya ang pagkain sa hapag ng hari, ang mga tirahan ng kanyang mga ospital at ang kaayusan ng kanyang mga tauhan. So, nandun organized talaga ang lahat ng bagay sa panahon ni Solomon. Kasi matalino nga po siya Napansin din niya ang kanyang kasuotan, ang mga tagadulot niya ng inumin, ang handog na iniaalay niya sa templo. Hanggang-hanga ang reyna sa kanyang nakita. Wow! Sino ba naman hindi ihahanga pag napakaayos at matiwasay ang lahat ng bagay sa nakikita mo, ang ganda ng mga arrangement, diba? Nakakahanga talaga. Kaya't sinabi niya sa hari, totoo nga palang lahat ang narinig ko tungkol sa inyo at sa inyong karunungan. Hindi ko mapaniwalaan ang mga sinasabi nila sa akin tungkol sa inyo. Ngunit ngayong nakita
Ngunit ngayong nakita ko na ang lahat, napatunayan kong wala pa pala sa kalahati ang ibinalita nila sa akin. Wow, ang grabe naman. 'Di ba? Wala pa sa kalahati ang naibalita. Ibig sabihin, grabe kahanga-hanga ang mga kayamanan nandoon kay Haring Solomon, ang ganda ng palasyo, ang ganda ng templo. Yun, hangang-hanga ang reyna ng Seba. Sapagkat ang inyong karunungan ay talagang higit kaysa binalita nila. Napakapalad ng inyong mga asawa. Kasi nung as I've said, nung panahon na yun, kunti pa lang ang mga tao, inaalaw ni God na maraming asawa. Yun, okay lang yun sa kanila. Batas yun nila na okay lang sa kanila. Ngayon, sa atin, bawal ang maraming asawa sa ating panahon ngayon. Maliban na lang sa Muslim, di ba? So, ang Muslim, kahit allowed sila na magkaroon ng ilang asawa, basta may maigastos din, may maisustento din na enough para sa mga asawa nila. Dapat responsible din sila sa kanilang pag-decide na magkaroon ng more than one na asawa, dahil hindi rin basta-basta. Dapat mayaman sila, paggagawa sila ganyan. Marami silang pera, ganun. Tapos na yun. Mapalad ang inyong mga tauhan sapagkat lagi nilang naririnig ang inyong karunungan. Purihin si Yahweh ang inyong Diyos na nagpala sa inyo at naglagay sa inyo sa trono ng Israel. So kung pinagpala tayo ng Panginoon, makikita yun ng ibang tao. Hala, nasaan na yun? Bakit? Ito. Purihin si Yahweh ang inyong Diyos na nagpala sa inyo at naglagay sa inyo sa trono ng Israel. Dahil sa walang katapusang pag-ibig ni Yahweh sa Israel, ginawa niya kayong hari, unang mamahala dito at magpairal ang katarungan. At ang hari, binigyan niya ng halos 4,200 kilong ginto. Wow, ang bigat naman yan. Kahit bigyan lang sana tayo ng kahit 1/4 o ilang gramo lang, okay lang sa atin. Baka hindi rin i-allow ni God, kasi prenda lang natin sa Palawan or kahit sa pawn shop. At napakaraming pabango at batong hiyas, kailan may hindi natumbasan sa dami ang pabangong iyon na ibinigay ng reyna ng Seba kay Haring Solomon. So si reyna ng Seba pala ang nagbigay ng mga gift na yan kay Haring Solomon. Akala ko si Haring Solomon ang nagbigay sa kanya. So ang reyna ang nagbigay ng 4,200 kilong ginto at napakaraming pabango. So siguro sasakit na lang yung ilong nila dahil sa mga pabango nila na iba't iba ang amoy. Mas gusto ko pa walang pabango, sa totoo lang, kasi sensitive yung ilong ko pag nakaamoy ng iba't ibang klaseng pabango. Baka mahilo lang ako. At batong hiyas, kailan may hindi natumbasan sa dami ang pabangong iyon na binigay ng reyna ng Seba kay Haring Solomon. Verse 11, bukod dito, ang mga barko ni Hiram na nagdadala ng ginto buhat sa Ophir, yung lugar din yan ay may dala ring mga batong hiyas at napakaraming kahoy na algum. Ito ang kahoy na ginamit sa mga upuan sa templo at sa palasyo ng hari at sa mga lira at alpa ang mga manunugtog. Wala na muling dumating na o nakita pang kahoy na tulad nito mula noon hanggang ngayon. So, yung kahoy na yun ay tibay. Algum na kahoy. Ibinigay naman ni Haring Solomon sa reyna ng Seba ang bawat magustuhan nito. So, dahil sa maraming regalo ang reyna ng Seba, so pinalitan din ni Haring Solomon, give and take sila. Pinapahintulutan lang niya si reyna ng Seba kung anong magustuhan niya at yun ang binibigay ni Haring Solomon. Ang lahat niyang hinihingi,
bukod pa sa kanyang kusang pinagkaloob sa reyna. Pagkatapos nito'y umuwi na ang reyna pati ang kanyang mga alalay sa lupain ng Seba. Ganda naman ang pangalan na lugar na Seba. Ang gintong dumarating kay Solomon taon-taon ay umaabot sa 23,300 kilo. Ang bigat naman yan. Hindi pa kabilang dito ang buwes na galing sa mga mangangalakal, ang tubo sa pangangalakal mula sa labas ng bansa, at ang buwes yung tax. At ang buwes na galing sa mga hari ng Arabia. Wow, Saudi Arabia. Kasali pa pala dito ang Middle East. Nagbibigay din sila ng tax kay Solomon. At sa mga gobernador ng mga lalawigan. Nagpagawa si Haring Solomon ng 200 malalaking kalasag na balot ng ginto. Umabot sa 15 librang ginto ang nagamit sa pagbalot sa bawat isa. Nagpagawa pa siya ng 300 maliliit na kalasag na may balot ding ginto. Halos 4 na librang ginto ang nagamit na pambalot sa bawat isa. Ipinilagay ng hari ang mga nasabing kalasag sa palasyo sa bulwagang tinatawag na gubat ng Lebanon. Diba ang Lebanon, pumupunta ang ibang mga Pilipina doon para magtrabaho. Nagpagawa, hindi lang Pilipina, kahit lalaki, pumupunta doon para mag-apply ng trabaho. Nagpagawa rin siya ng isang malaking tronong yari sa garing ng elepante na may mga balot ding gintong lantay. 6 na baitang ang paakyat sa trono. Ano yung baitang? Yung parang hagdanan. May ulo ng bisirong baka ang ulunan ng trono at may patungan ng bisig sa 2 tagiliran. May 2 leon na nakatayo sa tabi nito at 12 naman sa magkabilang dulo ng mga baitang. Kailan may wala pang ginawang trono na tulad nito sa alinmang kaharian. Wow. Gintong lahat ang mga inuman ng Haring Solomon at gayon din ang mga kasangkapan sa bulwagang tinatawag sa gubat ng Lebanon. Walang kagamitang pilak dahil hindi pa ito pinahahalagahan noong panahon ni Solomon. So parang baliwala lang sa kanila ang ginto, hindi masyadong importante sa kanilang ginto nung time na yon. May mga malalaking barko siya sa karagatan. Sa atin ngayon, kahit maliit lang na ginto, yun, pumapatay na yung iba para lang maangkin nila. Yun, ninanakaw, tapos patay na ang nakawan nila, God forbid. May mga malalaking barko siya sa karagatan, kasama ng mga barko ni Hiram, at tuwing 3 taon ay dumarating ang mga barkong ito na may dalang ginto pilak garing may mga unggoy at pabo real at mga unggoy at pabo real. Yung totoong pabo at unggoy. Si Haring Solomon sa verse 23, si Haring Solomon ang pinakamarunong at pinakamayaman sa lahat ng mga hari sa buong mundo. Dinadayo siya ng mga tao mula sa lahat ng panig ng daigdig upang marinig ang karunungang ibinigay sa kanya ng Diyos. Wow! At ang bawat isa ay may dalang regalo sa kanya. Mga sisidlang ginto at pilak, mga gamit at mga sandata, mga pabango, mga kabayo at mula. At nagpatuloy ito sa loob ng maraming taon. Tingnan natin kung mahaba ba siya masyado. Ito na lang pala, konti na lang. Saan na yun? Nagtatag si Haring Solomon ng isang malaking hukbo na binubuo ng 1,400 karwahe at 12,000 mga gabayo. Ang mga ito'y
Inilagay niya sa mga bayang himpilan ng mga karwahe at sa Jerusalem upang bantayan ang hari. So, yun, kadami-dami no, na kabayo no. Saan ako? Ano ba yan? Bigla siyang nagsimula sa verse 1. Ito. Sa 27, sa Jerusalem, ang pilak ay naging parang bato sa dami. At ang sidar ay naging kasindami ng sikamoro sa kapatagan. Sa totoo lang, doon sa heaven, kahit ang apakan ay ginto. Kaya, huwag kang malungkot kung wala kang gold dito. Yung maiinggit yung iba, buti pa siya, marami siyang alahas, marami siyang mga gold na alahas na totoo talagang gold. Ako ni isa, wala talaga akong ganyan. Yung iba ba parang naiinggit. Kung totoo kang Kristiyano, kung totoo tayong Kristiyano at sumusunod talaga tayo sa kalooban ng Diyos, huwag tayong mainggit, huwag tayong magdamdam. Dahil pagdating sa heaven, apak-apakan lang natin ang mga ginto na yan. Baliwala na lang yan, di yan importante. Importante doon sa heaven ay magpuri sa Diyos, magsamba sa Diyos. Yun ang gagawin natin. Umawit para sa Diyos. So kung dito pa lang hindi ka na marunong umawit para sa Panginoon, hindi ka marunong sumamba, mag-practice ka na. Mag-practice na po tayo kung gusto nating magpunta sa heaven. Dahil yan po ang gagawin doon sa heaven. Sa Jerusalem, ang pilak, at tapos na yan. Sa verse 28, galing pa sa Musuri at Cilicia ang mga kabayo ni Solomon. May mga lalakal siyang tagapamili doon sa tiyak na halaga. Bumibili din sila ng mga karwahe sa Ehipto, sa halagang 600 perasong pilak bawat isa. Ang mahal pala. At sa 150 peraso naman ang bawat kabayo. Ang mga ito ay pinagbibili ng mga lakal ni Solomon sa mga haring Hiteo at Arameo. So, dyan lang po nagtatapos ang ating binabasa sa chapter 10 ng 1 Kings. Sunod po na basahin natin ay sa John chapter 11. So, papalit-palit nga po para okay ang ating knowledge. Hindi tayo mabihind sa Old Testament, di rin tayo mabihind sa New Testament. So, God bless po sa lahat ng nanonood at manunood pa kasi nakapost lang naman ito sa timeline ko. At meron din po akong ginawang YouTube channel para nito na ang title ay Christian Life Vlog. Ang style ng pagkasulat ay capital C, tapos Christian, small na ang iba. Maliban sa life, nakarugtong Christian life, karugtong siya sa ang life karugtong siya sa Christian, tapos space, tapos vlog. Ang vlog ay kapital lahat. So kung gusto niyo makita ang mga naka-record doon na pagbabasa ng salita ng Panginoon chapter by chapter, ay doon po gisisave ko po doon sa channel na yan. Ginawa ko po yan para hindi mawala, kasi if ever na masira man ang phone ko, kasi minsan ang mga nakasave dito ng mga video nadidelete ko rin dahil mapupuno na ang puno na ang memory. Kaya doon ko gisave sa sa YouTube, at saka para din makapanood or makapakinig ang mga nasa ibang bansa, yung mga nagtatrabaho sa ibang bansa na walang panahon magbasa ng Bible. Pwede silang gumamit lang ng headset or speaker para marinig nila ang salita ng Diyos. So, salamat po sa pakikinig at makikinig pa nito. God bless us all. Ang Panginoon po ang patuloy na pumapatubay sa atin. Shout out kay Noraline Loriho, Tati Cartagenas Tabanay, at kay Gimarlin Sazon, W. Bebs. So, God bless po, at kay Kenneth Sumalinog pala.
at Sultan Babjan. Salamat po sa panunood or pakikinig ng salita ng Panginoon. Sana po hindi masayang ang ating pakikinig, papasok po talaga sa ating puso at hindi natin makalimutan ang salita ng Diyos. Dahil sabi nga, ang tao na nakikinig at gumagawa or sinusunod ang ano yung napakinggan niya, kung ano yung dapat sundin doon, ay para siyang taong nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Yung foundation niya bato. Pero kung nakikinig lang tayo na parang baliwala lang, para din tayong magtatayo ng bahay sa ibabaw ng buhangin, pagdating ng mga pagsubok ay madaling matumba dahil walang magandang foundation. So, ganun lang po yun. Kung anong napakinggan natin, kunin natin ang magandang mga lesson at i-apply po natin sa ating buhay para maging tayo, yung marunong, wise, para maging matalino po tayo sa ating buhay para sa kaluwalhatian ng Panginoon. God bless us all. Ang Panginoon po ang magpala sa atin and good night po para sa ating lahat. Sa totoo lang, gusto ko na po talagang matulog, inaantok ako. Grabe talaga ito Satanas. Alam niya na magbabasa ako ng salita ng Panginoon. Nasasaktan siya pag magbabasa tayo ng salita ng Panginoon dahil ayaw niya na may mga taong makaalam sa salita ng Panginoon, dahil ibig sabihin kung makaalam siya sa salita ng Panginoon ay mapupunta siya sa heaven at wala na siyang kasama, kunti na lang maging kasama niya doon sa hell. Kung ang tao ay makikinig sa salita ng Panginoon tapos sumunod nito, ibig sabihin hindi na siya mapupunta sa hell, pupunta na siya sa heaven, at yun ang ayaw ni Satanas. Kaya nung kanina nilagyan niya ako ng pakiramdam na antok talaga ako. Pero salamat Panginoon na nagtagumpay po ang Panginoon sa ating buhay, covered by Jesus blood lang talaga. I'm going to pray for a while. Lord, thank you for these wonderful words of yours. God bless those words, God, that we have heard. Oh God, help us, Lord, to love your words more and to be excited more, God, next time for we don't know about tomorrow, but we're trusting everything unto you, Lord God, even the tomorrows, oh God. Help us to do it more for your glory, oh God, that nothing can hinder it, nothing can hinder this work of yours, oh God. By the blood of Jesus, cover us all by your precious blood. Continue to use us, O Lord God. Continue to use this child of yours for your glory, O God. In the name of Jesus, Satan cannot do anything. In Jesus' name, with the blood of Jesus, I let loose the protection of God be upon the child of God in all areas of the life of the child of God, and all of the people, all of the individuals who are watching this video. God bless them, O God. Let them have more love for your words, O God. Let them have a good understanding for your words, O God. Let your Holy Spirit speak into their hearts in the name of Jesus. I curse any misinterpretation. I curse any lack of understanding in Jesus' name. And I let loose the spirit of understanding, O God, na nagmumula sa iyo, Panginoon, para sa lahat na makikinig ng mga salitang ito, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan. In Jesus' mighty name, I serve you, pray in Jesus' name. Amen. Thank God. Hallelujah. Bye-bye, guys. Bye-bye. Bye-bye. Hallelujah.